Mga Hukom, Kapitulo 5. Ang awit ni Deborah at Barak. Nang araw na iyon, ang awit na ito'y inawit ni Deborah at ni Barak na anak ni Abincam. Purihin si Yahweh, ang mga Israelita'y buong giting na lumaban. Nagkusang loob ang taong bayan. Mga pinuno at mga hari, iyong dinggin, ako'y aawit kay Yahweh, sa Diyos ng Israel. Nang sa bundok ng Seir, Yahweh, ikaw ay lumisan, at nang ang lupain ng Edom ay iyong iniwan. Nayanig ang lupa, at bumuhos ang ulan, tubig ng mga ulap sa kalangitan. Nayanig ang mga bundok sa harapan ni Yahweh, na nasa Zion, sa harapan ni Yahweh ang Diyos ng Israel. Nang panahon ni Shamgar, anak ni Anat, gayon din naman ng panahon ni Jael, ang mga manlalakbay ay lumihis sa daan. Tumigil ang mga tao sa pangangalakal. Nooy iniwan na ang mga nayon sa Israel, ngunit nang dumating ka, Deborah, sa Israel ikay naging isang ina. Pumipili sila ng mga bagong Diyos-Diyosan, kaya't ang ligma ay nasa mga pintuang bayan. Sa 40,000 Israel na lumaban, mayroon bang nagdala ng sibat at kalasag man lang? Ang pagmamalasakit ng puso ko'y sa mga pinunong Israelita, na kusang nag-alay ng sariling buhay nila, purihin si Yahweh. Umawit kayo habang sakay ng mapuputing asno, habang may inam na latag ang inuupuan ninyo, at kayong mga naglalakad saan man patungo. Sabay sa himig ng mga pastol sa tabing balon, kung saan sinasaysay ang tagumpay ni Yahweh, mga tagumpay ng Israel sa kanyang mga nayon. Sa pintuan ng lungsod, pumasok sila roon. Gumising ka, Deborah, at ikaw ay tumayo. Gumising ka't bumangon, umawit ng isang himig. Barak, anak ni Abinoam, kumilos ka't dalhin mong bihag ang mga kalaban. Kumilos na ang mga dakila ng bayan. Alang-alang kay Yahweh, malakas man ay lalabanan. Sumalakay sa libis ang hukbo ni Ephraim, kasunod sa paglusob ang lipi ni Benjamin. Mga pinuno ng Makir sa digma ay dumating, gayon din ang mga pinuno na nasa Zebulon. Ang mga pinuno ng Isakar sumama kay Deborah, gayon din kay Barak na tagapanguna, at hanggang sa libis sumunod sa kanya. Ngunit ang lipi ni Ruben ay di makapagpasya. Di nila malaman kung sila ay sasama. Bakit ayaw ninyong iwan ang pastulan? Hindi niyo ba maiwan ang inyong mga kawan? Ang lipi nga ni Ruben sa pagpapasya'y nahirapan. Ang Gilead ay nanatili sa silangan ng Jordan. Ang mga barko'y hindi iniwan ng lipi ni Dan. Ang lipi ni Asher sa tabing dagat na paiwan. Sila ay nananatili sa mga daungan. Itinaya ng Zebulon ang kanyang buhay, gayon din ang Naphtali na humarap sa digmaan. Ang mga hari dumating doon sa labanan. Sila mga hari ng lupang Canaan, sa mga batis ng Megiddo doon sa Taanak, ngunit wala silang nasamsam na pilak. Pati mga bituin ay nakipaglaban, nilabanan si Sisera buhat sa kalangitan. At sa kanilang pagtawid sa ilog ng Kison, tinangay sila ng agos, nilamon ng mga alon. Gayunman kaluluwa ko, tumatagkat magpatuto. Sa bilis ng takbo, ang yabag ay walang humpay, kabayong matutulin sila ang nakasakay. Sumpain ang meros, sabi ng anghel ni Yahweh. Sumpain ng lapis ang naninirahan doon, sapagkat hindi sila humarap
at tumulong sa labanan. Nang digmain ni Yahweh ang mga kalaban. Higit ngang pinagpala ang babaeng si Jael, ang asawa ni Sineong si Heber. Sa lahat ng babaeng nakatira sa mga tolda, higit na pagpapala nakalaan sa kanya. Si Sisera ay humingi ng tubig na inumin, ngunit gatas ang ibinigay ni Jael. Malinamnam na gatas sa sisidlang mamahal. At habang ang tulos ng tolda ay hawak ng kaliwang kamay, sa kanan na may hawak ang maso ng panday. Ibao ng tulos sa sentido ni Sisera, nabasag at nadurog ang ulo niya. Sa paanan ni Jael, si Sisera ay nahandusay. Sa kanyang paanay bumagsak at namatay. Itong ina ni Sisera ay naroon sa bintana. Naiinip, hindi mapakali, nagtatanong na may luha. Bakit kaya hanggang ngayon ang anak ko ay wala pa? Kabayo at karawahe niya ay masyadong natala. Mga babaeng tagapayo ay tumugon sa kanya. At sa kanyang tanong, ito rin ang sagot niya. Nagtatagal marahil siya sa paghanap ng samsam nila. Para sa isang kawal, isang babae o dalawa, mamahaling kasuotan para sa kanyang ina, at magarang damit naman para sa kanya. Ganyan nawa malipol ang inyong mga kalaban, o Yahweh, maging tulad naman ng sumisikat na araw ang inyong kaibigan. At nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 40 taon